Baha na lagpas tao at mga subdibisyon na linggo bago tuloy-tuluyang humupa ang tubig. Ito ang mapait na realidad ng ilang property owners sa Pampanga dahil sa masamang panahon. Kaya ang tanong ng mga pamilyang naglabas ng milyon-milyong piso para sa bahay at lupa, nasaan na ang ipinangakong flood-free living? Narito ang exclusive agenda report ni Paulo G. Santos ng CLTV 36 News. Wasak ang perimeter fence kaya para-paraan na naman sa sandbagging ang mga homeowners sa Dizon Estate sa City of San Fernando matapos ang biglaang pagragasa ng tubig kasunod ng serye ng malalakas na pag-ulan nitong nakalipas na linggo. Tubig na nagmula sa highly urbanized area at waterways mula sa direksyon ng Angeles City patungo sa kabisera ng Pampanga at sa mga downstream municipality ng 4th District ng Lalawigan. Kaya ang resulta, hindi ordinaryong pressure ng flash flood na sumira sa mga ari-arian ng exclusive subdivision na ito. Nasira talaga. May sumampa nga sa bakod eh. O dahil sa pressure at saka sa agos, biglang ragasan ng tubig na naranasan ng mga kasama natin dito sa Dizon Estate. Extraordinary ho ba yung volume ng tubig sa taas? Ngayon lang ba nangyari to? Yung nanggagaling ng San Miguel yun kay Biawan, malaki. Kaya nagiba yung ano. Dati nang sira, hindi agad pinagawa. Ngayon, naguho. Malawater World naman ang eksena sa 8 municipalities ng Pampanga 4th District na nasa low-lying area na silang pinaka-apektado tuwing nag-overflow ang Pampanga River at sinabayan pa ng high tide sa Pampanga Bay. Kaya kahit tumigil na ang ulan, baha pa rin. Dito ho kami sa commercial district ng Santo Tomas at tuloy ang buhay ng ating pong mga kabalin po dito kahit baha pa rin po, at yung malaking hamon po dito ho sa kanilang operasyon kung paano magbubukas yung kanilang mga negosyo at isa rin po sa kanila hong pinakikitunguhan kung merong customer na pupunta ho sa kanila hong mga establishmento gayong ito hong kalsada yung ilang maliliit na bihikulo not passable. Para sa environmental urban planner na si Joliver Mapiles, hindi maaaring ituring na isolated engineering problem ng bawat subdivision ang pagbaha. Paano pa kung yung pinagtatapunan mo puno? Halimbawa ang Pampanga River. Kasi siyempre, itatapon yan sa drainage system ng project. Tapos pupunta yan sa mga kanal or creeks. Yung creeks na yan, didiretso sa river. Paano matatapon doon? Puno nga. Isa pang hamon ang urbanization, kaya kabilang sa mga konseptong matagal nang itinutulak ng urban planners ang water retention at catchment facilities. BGC, parang meron sila impounding facility doon. And we can convert it to something useful. Pwede natin ma-convert ng energy or something else na makakatulong sa community. Siguro kailangan lang maging bukas yung isipan at pananaw natin. Kasi ang nangyayari pag mga ganyan, hindi, nilulubog tayo. Pag may mga mini-dam, hindi po. It will mitigate the flood na meron tayo. Samantala, duda naman ng ilang homeowners ng subdivision sa tinaguriang Biniso, Pampanga sa bayan ng Apalit sa iba't ibang plano para sa flood mitigation project sa kanilang lugar. Kung gaano kasi umano kabagal ang hustisya sa usapin ng flood control controversy, ganun din ang kanilang pag-asang may totohanang sagot sa kanilang problema. Para sa agenda, Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.